Roma, Kapitulo 12. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhid ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang paglilingkod espiritual. At huwag kayong makiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi sa bawat isa. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din naman tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyayang ibinigay sa atin. Kung hula ay mga hula tayo, o kung ministeryo ay gamitin natin ang ating ministeryo, gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. Ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo, ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang nagkakawang gawa ay magsaya. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyong masama, makisanib kayo sa mabuti. Sa pag-ibig sa mga kapatid ay magmahalan kayo. Sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maningas sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon, mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatyagain sa pananalangin, mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Pagpalain ninyo ang mga sa inyo nagsisiusig, pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Makigala kayo sa mga nagagalak, makiiyak kayo sa mga nagsisiiyak. Magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ilagak ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayan kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga aka. Huwag kayong magbayad sa kaniman ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Huwag kayong maghigantihan mga iniibig, kundi bigyang daan ninyo ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kanyang ulo. Huwag kang gumanti ng masama sa masama, kundi bagkus, daigin mo ng mabuti ang masama. Okay po, hanggang dito lamang po. Maraming salamat po sa inyo. Sa Diyos po ang lahat ng karangalan, kapurihan. Bahala na po kayo. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-comment,
pakishare na rin po at mag-subscribe na rin po. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang susunod ko po uling live broadcast ng Sharpen Our Memory. Salamat po.